Sasuke mamamatay? Toneri Otsutsuki magbabalik na nga ba? Kashin Koji makakasama nga ba ni Boruto? Andito na nga ang Boruto time skip. Nailabas na nga ang chapter 1 at nalalapit na nga rin ang paglabas ng chapter 2. At marami na nga ang nag-aantay ng pain arc nitong si Boruto. Well, not exactly pain arc, pero ito nga yung sinasabi ng mga fans sa iba't ibang platforms ng social media na magiging equivalent o katumbas ng pain arc na nakita nga natin sa episodes 152 hanggang 175 ng Naruto Shippuden. At mukhang dito nga sa Boruto time skip, Boruto 2 Blue Vortex ay magkakaroon nga din si Boruto ng gantong klaseng arc. So ang pain arc nga ang itinuturing ng karamihan na pinaka-importanting part o arc sa istorya ng buhay ni Naruto. Dito nga natin nakita yung pagiging unsuccessful ni Naruto na ibalik si Sasuke sa Konoha dahil hindi niya nga totally naranasan o naiintindihan yung pain of loss na mawalan ng mahal sa buhay na nangyari nga kay Sasuke through Itachi's death at ang pagkaubos ng buong Uchiha clan. At noong matapos ngang mamatay si Jiraiya, ang makakonsider nga natin bilang kaisa-isang tunay na mahal sa buhay na parang pamilya o godfather na rin ang turing nitong si Naruto. Dito nga naranasan ni Naruto yung naranasan din ni Sasuke. Dito nga naramdaman ni Naruto yung pain at yung resulta ng hinagpis na to na kagustuhang maghiganti o vengeance. Pero unlike Sasuke, dahil nga maraming kaibigan si Naruto, nagawa nga niyang makontrol yung kanyang hatred dahil nga sa tulong ng mga tao sa paligid niya tulad na nga lang na Shikamaru na naranasan din na mamatayan ng sensei. At dito nga nagawang makontrol at i-focus ni Naruto yung kanyang energy na nagmula nga sa hatred at pain at kanya nga i-convert ito bilang fuel niya sa pagtitrain niya sa Mount Nibyoku upang matutunan ng Sage Mode. At sa pagbabalik nga niya sa Konoha dito nga sa laban niya against Nagato muntika na ngang tuluyang mawalan ng total control itong si Naruto dahil bukod nga sa galit niya sa pagkawala ni Jiraiya nakita niya ring nasaktan dito si Hinata at dito nga muntik ng tuluyang lumabas ng ikasyam na buntot nitong si Kurama, pero niligtas nga siya dito ni Minato sa pamamagitan ng muling paglalagay ng panibagong Tori Seal. At noong nakausap nga dito ni Naruto si Nagato, napilitan nga dito si Naruto na mamili sa dalawang mahirap na desisyon: patayin si Nagato dala ng galit o di kaya pakinggan itong si Nagato. Sobrang tindi nga ng galit at hinanakit dito ni Naruto dahil nga sa pagkamatay ng kanyang master na si Jiraiya. Pero dito nga ginawa ni Naruto yung tamang desisyon na hindi maghiganti at nagkaroon nga ng bagong misyon dito sa buhay si Naruto to put an end o tapusin na nga ang cycle of hatred sa Shinobi World. At dahil ngayon nga alam na niya yung nararamdaman ni Sasuke dahil sa pareho nilang karanasan, in the end nga nagamit niya ito para makausap si Sasuke at gamitin ang Tokno Jutsu na sa huling nga nakatulong kay Naruto para muli silang magkasundo ni Sasuke at ibalik si Sasuke sa poder ng Konoha. At dito nga sa Boruto magkakaroon nga din ng ganyang klaseng arc dito si Boruto. Sigurado nga ako guys dahil nagtutugma nga din yung dynamic dito ni Boruto at Naruto at Sasuke naman para kay Kawaki. Pero medyo magulo nga lang at iba yung sitwasyon dito sa Boruto time skip dahil dito nga itinuturing na kalaban si Boruto ng buong Konoha pero siya nga mismo yung gustong maintindihan yung naranasan nitong si Kawaki at yung naramdaman ni Kawaki buong buhay niya para makausap niya rin si Kawaki tulad ng ginawa ni Naruto kay Sasuke dahil ang goal nga din dito ni Boruto hindi patayin si Kawaki kundi tapusin ang away nilang magkapatid. Isang hamak na sibling quarrel lang yung tingin dito ni Boruto na alam ni Borutong maaayos lamang niya kung tunay na mararanasan at maiintindihan niya yung naramdaman ni Kawaki tulad ng ginawa ni Naruto noon. So malaki nga ang tsansa na mamatay dito si Sasuke sa Boruto time skip at maaari nga na sa pagitan nga ng Boruto time skip at sa last chapter ng Boruto part 1 at chapter 80 maaaring napatay nga si Sasuke dito ni Boruto dahil alam naman natin at in-explain ko naman na sa mga nakaraang videos ko na even though yung mga shinobi nga immediately after makas ni Ada ang Omnipotence nagkaroon pa rin ng mga suspicion kung totoong kalaban nga ba talaga si Boruto dahil nga sa mga inconsistencies sa istorya ni Boruto at Kawaki na tumatambay nga sa mga utak nila dahil hindi nga nagtutugma sa utak nila yung mga bagay-bagay at mga pangyayari. Pero habang tumatagal nga kahit anong tanong o pagtataka o rason para nga pagdudahan ang bagong katotohanan na dalangan ng Omnipotence ni Ada, lahat nga yan nawala. At sa puntong ito nga sa Boruto time skip totally brainwashed na ang lahat sa paniniwala na si Kawaki nga ay isang tunay na Kawaki Uzumaki, kapatid ni Himawari, anak ni Naruto at Hinata, habang si Boruto naman isang hamak na outsider at baguhan lamang sa Konoha ngunit isang traidor na pumatay nga sa 7th Hokage. At kahit ang mga pinakamatatalinong tao nga sa mundo na tulad ni Shikamaru wala ding nagawa kundi maging biktima nitong Shinjutsu Otsutsuki God ability nitong sa Ada na Omnipotence nga. At dahil nga dito siguradong ganito din yung nangyari kay Sasuke. Even though sa una nga dito sa chapter 80 medyo nalilito rin si Sasuke sa mga inconsistencies at may natitira pang kaunting duda sa utak niya tungkol sa mga pangyayari, eventually nga after months and years nga
Katulad ng karamihan, naging totally brainwashed din itong si Sasuke at tuluyan na nga niyang itinuring na kalaban si Boruto. Dahil makukumbinsi nga itong si Sasuke na si Boruto nga ang pumatay sa kanyang longtime best friend na si Naruto Uzumaki. Hindi nga imposible na mangyari to guys, at posible nga din na muling mawalan ng control si Boruto sa katawan niya, katulad nga nung last part ng Ishiki arc na kung saan dito nga dinurog ni Boruto yung Rinnegan ni Sasuke. Pero this time posible ngang tuluyan nang napatay ni Boruto si Sasuke gawa ni Momoshiki. Considering na wala na ngang Rinnegan si Sasuke at siguradong wala na nga siyang laban dito kay Boruto na may lakas ng isang high-ranking Otsutsuki. At ito nga yung magiging dynamic ni Boruto at Naruto. Tulad nga ni Naruto na nawalan nga ng kanyang master na si Jiraiya, mawawalan nga din ng sensei itong si Boruto at ito nga ay si Sasuke. Malaki nga ang tsansa na totally maging depressed dito si Boruto. At dahil dito nga mawawalan siya ng will na mabuhay, will to live, dito nga maaaring mag-take over si Momoshiki for at least months to a year. Alam kong maraming nalilito sa inyo, di ba Andres Senpai hindi na pwedeng mag-resurrect si Momoshiki sa katawan ni Boruto dahil hindi nga nakompleto yung Otsutsuki data progression sa katawan ni Boruto sa chapter 66 at 67? Well, oo, sa mga hindi pa nakakaalam, oo, hindi nga tuluyang magre-resurrect itong si Momoshiki sa katawan ni Boruto tulad ng ginawa ni Ishiki sa katawan ni Jigen. Pero hindi nga ibig sabihin nito guys na 100% mapipigilan ni Boruto yung pagte-take over ni Momoshiki sa katawan niya o pagte-take control. Mangyayari nga na mag-take control itong si Momoshiki sa katawan ni Boruto kapag nawalan ng will to live itong si Boruto o kaya naman kapag naubusan ng chakra si Boruto. So after nga mag-take over ni Momoshiki sa katawan ni Boruto ng at least 6 months or average 6 months, muli nga makakabangon at muli nga magkakaroon ng motibasyon itong si Boruto na mabuhay at ibalik ang lahat ng dapat sa kanya. Maaari ngang mangyari ito guys sa tulong ni Toneri Otsutsuki dahil alam nga natin na may inilagay nga itong si Toneri sa katawan ni Hinata. Nakita nga natin ito sa Naruto The Last Movie at mukha ngang nag-iwan nga siya ng some form of chakra sa katawan ni Hinata na napunta nga sa loob ni Boruto. At tulad nga ng pagmamanifest ni Minato during the pain arc kay Naruto bago tuluyang lumabas ang ikasyam na buntot ni Kurama, maaari nga ding bago nga tuluyang mawala ang pag-iisip ni Boruto at bago nga mag-take over ng tuluyan si Momoshiki sa utak niya, maaaring mag-manifest nga din itong si Toneri sa loob ni Boruto na magbibigay nga sa kanya ng guidance para sa mga dapat niyang gawin at mga pangarap niya. Even though frozen or petrified nga ang katawan ni Toneri for thousands of years dito sa buwan dahil nga sa kagagawan ni Urashiki Otsutsuki, pwede pa rin siyang mag-manifest by some form of chakra tulad nga ng nangyari kay Minato at Kushina na kahit patay na nga sila, nagawa pa rin nilang makausap si Naruto sa mga oras bago mapunta sa maling landas si Naruto. Pwede nga ring after nito makakasama ni Boruto si Kashin Koji at tuturuan siya ng iba't ibang techniques. Pero most probably nga pwedeng pumunta itong si Boruto sa buwan para ibalik si Toneri mula sa pagiging petrified. At pwedeng dito nga magte-training si Boruto for 1 to 2 years in preparation bago nga siya bumalik sa Konoha at muling komprontahin si Kawaki na magiging katulad nga ng naging laban noon ni Sasuke at Naruto sa Final Valley sa Naruto Shippuden. Pero sa kalagitnaan nga nito pwedeng may mangyari pang 5th Great Ninja War dahil nandito pa nga si Code at nandito pa nga ang misteryo ng Otsutsuki Clan at Shibai Otsutsuki na hindi nga natin napag-usapan dito pero pwede natin pag-usapan soon. So itong theory nga na to guys nagawa ko lang base sa iba't ibang opinion na nakita ko sa social media. Hindi nga rin ako 100% agree dito pero maganda nga yung istorya na nagawa ko. At maganda rin yung mga points at posible talaga na nangyari. Kung nagustuhan nyo, comment kayo sa ibaba kung ano yung thoughts nyo and like, follow, and subscribe. Andres Senpai out. Peace!